Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa mga awiting yan. Tayong lahat po ay magsitayo at buksan po natin ang ating mga Bibles, Galatians chapter number 6. Galatians chapter number 6. Galatians chapter number 6. In a concluding portion of Apostle Paul's letter to the Galatians, to the church in Galatia. So sa mga bago po natin, mga kamag-aral, ang salita ng Diyos po ay nahahati sa dalawa, the New Testament and the Old Testament. Yan po ang Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos, the Word of God. The very Word of God. Ito po ay galing mismo sa bibig ng ating Panginoon. Although, marahil ay ginagamit ang mga tao na magsulat, gamitin ng Diyos as a spokesperson, pero yun pa rin po ay nasa panulat ng Diyos. He makes sure na yung nais niyang sabihin ng tamang mga salita ay yun ang mamutawi sa kanila. At yun ang kanilang sasabihin. Ang tawag po natin dyan ay inspiration. Inspiration of the Bible. So, ang Panginoon mismo, by the Holy Spirit, make sure that when these men of God spoke and wrote the very word, these were all guided. They were born along with the Holy Spirit. So sila ay well-guided para yung tamang salita ay lalabas. At tamang emosyon ay naroon din. So Apostle Paul was just one of them. At si Apostle Paul ay tinawag nga na apostol sapagkat nakita niya ang Panginoon, nakipag-usap sa kanya, and he was an eyewitness of the Lord Jesus Christ. Pag eyewitness, kita niya talaga. Nahawakan niya, nakausap. Okay. And of course, siya ngayon ay nabuhay ayon sa Panginoon, sa kanyang sinasabi. When he learned about him in Acts chapter number 9, he started following the Savior himself. And now he is writing to the Galatian church who also believed in the Lord Jesus. So Galatia ay isa sa mga kasulatan ni Apostle Paul na ibinigay para din po yan ay ma-preserve at makarating sa atin. Although this may be addressed to the church in Galatia, pero alam natin na ang salita ng Diyos ay ipinasulat upang yan po ay atin ding maintindihan, mabasa sa ating panahon at makita natin ang katotohanan nito sa ating buhay bilang isang simbahan at bilang isang mananampalataya. Are you saved? So ito po ang salita ng Diyos na nasa verse number 17 that I'd like us to understand. Mahaba po, maraming mga po pwede nating pag-usapan patungkol sa verse na yan, but we will focus on what he said, I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Let's read that verse. From henceforth, let no man trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. I bear in my body the marks of the Lord Jesus. While he was saying it very personal, ay nais ko pong sabihin sa bawat isa sa atin that we can also take the same words at masabi rin ba natin, kagaya na sinabi ni Apostle Paul, I bear in my body the marks of the Lord Jesus. It is a challenge to each one of us. Are you saved? Kung sinasabi natin na tayo ay anak ng Diyos, na tayo ay tagalingkod ng Panginoong Jesucristo, na tayo ay followers ng ating Panginoon, can we also say the same words? As Apostle Paul said, I bear in my body. I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Shall we say that? I bear in my body the marks of the Lord Jesus Christ. Do you mean it? Amen. Do you have the marks of the Lord Jesus in your body? Amen. Not just in your mind. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita. Maunawa po namin ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Amen. Please take your seats. I bear in my body. Marami, of course, because I know and we know that faith is in the mind and in the heart. At yung pananampalataya mo, marahil ay hindi naman kita ng iba. But the text here is very clear. Apostle Paul is saying, I bear in my body the marks of the Lord Jesus. He's not talking about his mind. Yung nasa isip niya, ay kahit naman wala ako diyan, ay iniisip ko pa rin ang Diyos. He's talking about, I'm not saying na mali yung sinasabi mo. Pwede nga naman na wala ka nga doon, pero nandun yung isipan mo. Kagagaya ngayon, nandito ka nga, pero ang isipan mo nasa kaldero. Pwede mangyari yan. But you see, the Apostle Paul is saying, I bear in my body. He's talking about the body. Pag sinabing body, ay yung katawan. Yung katawan natin, the physical one. That is a body. And he's saying, I bear in my body. Nasa katawan ko ang mga marka ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi yan sinasabi, nasa isipan ko. Which is, I'm not saying that that is wrong. But the text is saying that he is saying that he bore the marks of the Lord Jesus in his body, his physical body. Awakan mo, katawan mo. Does that body indeed bear the marks of the Lord Jesus? Yung puso ko naman na nandoon. Well, hindi ho masama na dapat talaga ibigay natin ang puso natin sa Diyos. Ang puso natin dapat talaga sa Diyos. Ang isipan natin dapat talaga sa Panginoon. Amen? O, sinong iniisip mo? Anong nakalagay diyan? ML? Anong nakalagay diyan? Pagkain? Anong nakalagay diyan? Pamamasyal? Anong nakalagay diyan? Mga bisyo sa isipan mo, naiisip mo? Ano yung mga yung kalaswaan sa buhay mo? Yung mga lahat ng mga bagay na nasa isip mo, you know that mind and also that heart. Pero gusto ng Panginoon na dapat yung puso mo, yan ay ibigay mo sa Panginoon. Sapagkat ang sabi din yan, my son, give me thine heart. Kaya hindi naman talaga natin yan na na-judge ang tao ayon sa kanya, nakikita lang natin sa kanya dahil nga meron pa siyang isip at merong puso. Amen. At hindi ko alam kung ano ang kalalagayan ng puso mo ngayon. Kung ang puso mo ba ay nasa Panginoon. Kasi maaring nandito ka, pero yung puso mo ay wala sa Diyos. But that is another topic. Bumalik ka, mapag-uusapan natin yan. Pero ang topic dito is your body. Katawan. Yung katawan mo. Yang katawang yan, that physical body. Pakisiko nga yung katabi. Yan, yung katabi. Yung katawan na yan. Ang tanong, may marka ba yan ng Panginoong Jesucristo? Ano bang mga marka na nandyan? Baka naman yung marka na pangalan ng girlfriend mo. Ano yung marka? Marka ng iyong fraternity. O marami mga nagmamarka dyan. Kaya ang sabi ng Panginoon, kanong mga marka dyan sa katawan mo? At kung ikaw ay anak ng Diyos, ay kagaya din ng sinabi ni Apostle Paul, that I bear in my body the marks of the Lord. You know, the Lord Jesus Christ also has a body. Kaya nga po siya ipinanganak, kaya nga dumadating yung Pasko. At inaalala natin na ang ipinanganak ay ang Panginoong Jesucristo. Because God Himself, God is a spirit. So wala siyang katawan ang Diyos. Pero kinakailangan ng magkaroon ng katawan sapagkat kailangan ng tagapagligtas. At yung katawan na yan, that's why the incarnation, ang panahon, malapit na naman, di ba?
People making list, buying special gift. Bakit? Kasi dumarating ang Pasko. Pero marami sa atin, dito sa atin, kung bakit may Pasko. Sabi nila, bakit may Pasko? Ay, kasi may pagbibigayan. Bakit may Pasko? Kasi may Santa Claus. Bakit may Pasko? Kasi Christmas tree. Yan ba ang mga marka ng Panginoong Jesucristo? Ang Christmas tree, hindi naman marka ng Panginoon. Ang ilaw dagitab, hindi yan marka ng Panginoon. Yung ilaw dagitab, yung baganyan lang, di ba? Mga Christmas lights, ang mga, mga parol, yan naman na hindi marka ng katawan ng ating Panginoon. Christ as a body. He came here. Kaya nga ho siya pinanganak. At sabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter number 1, kung meron kayo Bible sa inyo, but I know if you don't have a Bible, I just read to you. And sabi ng Panginoon, verse number 18, now the birth of Jesus Christ was on this wise. When his mother Mary was espoused to Joseph before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. You see, the Holy Spirit formed the body of Jesus in the womb of Mary. At wala pa siya. Kaya nga po, tawag natin dyan, yan ay virgin pa siya. She did not knew any man. Kaya virgin birth. Why virgin birth? Because it is the Holy Spirit, the Spirit of God came upon her and then formed the body of Jesus in her womb. Kaya nga po yung dugo na nanalaitay sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay dugo ng Diyos, hindi dugo ng tao, sapagkat ang dugo ng tao nanggagaling yan sa lalaki. Biologically speaking, that is what makes up your blood. Fallen man. Kaya ho wala po pwedeng dito sa isa sa atin, kahit sino man, maghanap ka na sa buong mundo, the past, the present, and the future, wala ho po pwedeng maging tagapagligtas because our blood has been polluted by Adam's blood. Kaya kinakailangan ng Diyos mismo ay gumawa ng paraan in a very miraculous way na hindi ito nga po pwede para sa mga tao lang. That's why God Himself became a man. Dahil ang kailangan sa pagliligtas sa iyo at sa akin ay dugo ng Diyos na madanak sa krus ng Kalbaryo, sapagkat yung dugo na yan, yun lang ang kailangan para linisin ang ating mga kasalanan. It's only the blood of Christ. That's why He had to have a body. And that body is physical, kagaya din ng katawan mo. May ilong, may bibig, may tenga, may mata, may kamay, may mga daliri, may katawan. Lahat ng bahagi ng meron ka na ikaw lalaki, ganon din ang ating Panginoong Jesucristo. But the blood is the holy blood of God. Hindi ho yan nabubulok. Tingnan mo yung dugo ng tao. Sugatan mo sarili mo. Mamaya, malansa na yan. Bakit ho? Nabubulok. But the blood of Christ is an eternal blood. Paano nangyari yun? Imposibleng mangyari. Imposible talaga. Hindi pwede sa tao. Pero pwede sa Diyos. For God, nothing shall be impossible. Paano ba nalalang ang langit at lupa? O sige nga, paano nalalang at langit at lupa? Imposibleng magkaroon ng ganito na lang yan. Because God is a powerful God. Nung sinabi, let there be light, there was light. Yan mga pangyarihan ng aking Diyos. Ngayon kung ang Diyos mo ay malit, hindi talaga pwede. Pero yung Diyos na aking sinasamba, that Jesus, the Lord Jesus is God. And so everything is possible to Him. Parang mahirap sa aking Diyos. Ang mahirap lang sa'yo, mahirap kang maniwala. Pero maraming salamat. He had a body. At ano nangyari sa katawang yan?
Yang katawang yan ay walang kasalanan. Hindi kagaya ng ating mga katawan. Nabigyan mo nga ng magagandang mga bagay, pero lahat ay ginagawang malaswa. Lahat ginagawang kasalanan. But the body of Christ was always holy. He was a sinless person. Walang kasalanan ng ating Panginoon. And yet that body was bettered because of your and my sin. Anong nangyari dyan sa katawan ng ating Panginoon? There was nail that was pierced in His hands. Ipinako siya, kaya makikita natin sa kanyang mga kamay ang pilat pa ng mga pako na ginawa ng mga Roman soldiers laban sa kanya. Kung natatandaan nyo doon sa John chapter 20 and verse number 25, yan ay pinakita niya sa kanila, behold my hands, that is nail scarred. Nandun pa rin yung mga pilat ng bagay na yan. At kung inyong tatandaan din, hindi lang yung kanyang kamay, pero kasama yung kanyang mga paa na pinakuhan dahil lamang sa galit nila sa kanya, because He said that He is the Son of God. Pero hinayaan niya yun. He is the Son of God. He can do miracles at that point in time. Pero hinayaan niya that they mutilate His body by piercing the nails in His hands and His feet. You know why? Because that was why He was born. That's why His body, He came with His body, sapagkat kailangan ng katawan na yan na dapat ay ialay upang yung katawang yan, ang alay na yan, ay maging perpekto sa Diyos para ikaw at ako ay maligtas. Matatandaan nyo that He was also given a crown of thorns. They planted a crown of thorns. Hindi po yan barbed wire ang nilagay sa Panginoon. Pero yung thorns na sinasabi niya na is mga 2 inches. Pagkatapos yan ay ilalagay saan? Ipuputong dyan sa ulo ng ating Panginoon. Just imagine how that pierced into His skull. At nung tinanggal na yan, hindi bagay mag-iiwan din yan ng pilat. At hindi lang yan, ano bang ginawa sa kanya? Sinibat siya sa tadyang. Kaya nga sabi niya kay Tomas, look at my side. Hawakan mo yan para malaman mo that my body was mutilated. At bago pa nga yan, meron pa siyang scourging na tinanggap. Alam niyo yung scourging? Yan po yung flagellate, yung mahaba. Hindi lang kasi yan belt. Pero marami yan. Panghataw. Yan nga natin. Sa mga pwedeng panghataw dito, practicein nga natin. Pahingin ng belt. Pahingin din ng belt. Pahingin din ng belt. Dali, belt. Bilis. Tanggalin ninyo. Tiyakin nyo lang na yung inyong mga pantalon ay kumakapit diyan, ha? Pamalaglag yan. Maluwag. Pahingin ng belt. Ayan, maluwag ba? Wala kang belt. Bilis! Ang babagal ng mga to. Okay. O, yung hindi nakapagbigay ng belt, lumapit dito. May ukay-ukay na to. Ito ang flagellate, ito ang scourging. So yung mga tinatawag dito na hindi pa rin sumusunod sa Diyos. Halika nga. Nene. Yan. Harap ka sa likod. Yan. Yan, tapos ihawak mo yung 2 kamay dyan sa pulpito. Yan. Ano yung scourging? Ngayon, yung mga sundalo, hindi na stroke yun. Kasi kung sundalo na stroke yun, hindi masakit yun. Glenn. Halika nga. Hatawin mo nga to. Ano yung scourging sa panahon ng ating Panginoon? Bago yan ipako sa krus,
dadalhin yan sa praetor. Ay, ayan, huwag kang matakot. Hindi naman masakit yun. Ang sakit-sakit lang. Oh, ito na, tanda na. Makinig. Imagine niya na dadalhin sa praetorium ang Panginoong Kristo. Pagkatapos, yung Roman soldier, pero yung Roman soldier nun maputi dati ha. Dahil sa kanyang paglalakbay, ay nangitim na. Okay. Pati ang Panginoong Kristo talaga maputi. Okay, Hudyo yun eh, tsaka matangos ang ilong. Okay. Mga example nga lang kasi. Okay. See? Dito, hindi ko sinasabi. Yan. Dadalhin yan sa praetorium bago yan ipako sa krus. Bago yan pinutungan ng kanyang korona. Bago yan ipako, bago yan buhatin yung krus. He has to go to the praetorium. At yun i-scourge siya ng Roman soldiers. At kalimitan, yan ay ang kanyang flagellations. Yan, yung mga ganyan. Dito, sige Brad. Ang mga yan, dito sa dulo talaga ay mayroong mga bato, may mga matutulis na bagay. At Roman soldiers, matitipuno, hindi payat. Matitipuno yan. Kasi soldier yan eh. Ngayon, ang sinasabing to scourge, pag in-scourge mo yan, hahatawin mo yan ng ganyan. Sampol. Yan. Huwag. Yan. Oh. Ngayon, hindi kagaya dati, hindi kagaya nito. May mga bagay na ano yan, bato, metal. So yan ay bumubugbog sa katawan. Pero meron pang mga matulis. At yun naman ay kumakapit sa katawan, sa balat. Pag yan ay kumapit na yun sa balat at hihilain ulit pabalik, ano mangyayari? There would be flesh. At yun ang ginawa sa ating Panginoon. Yan ang flagellation na sinasabi. Yan ang scourging ng Roman soldiers. Kaya makikita, just imagine ang buong katawan ng Panginoon. Hindi lang dito sa likod. Everywhere. Kung saan yan abutin ng flagellation, ay mayroong mga pasa at mayroong mga pilat. Bakit yan ginawa sa kanya? Dahil sa iyo at sa aking kasalanan. Na dapat tayo, dahil tayo nagkasala, dapat tayo na-flagellate. But He did it, and His body bore the scar. Pagkatapos ikaw, sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, and then you still go on to your sin. Ikaw pa rin ay nasa kasalanan. You see how the body of Christ was marred because of your sin and my sin? Na wala siyang kasalanan. Ikaw at ako nagkasala. Thank you. Oh, the marks! That was a mark. Anong nangyari? Bakit lamang yan? It's because He wants to be a ransom to many. Para lang magligtas, kaya nga sabi niya, I came to seek and to save that which was lost. Kaya nakaranas ang kanyang katawan ng mga bagay na yan. Na may mga pasa, may mga pilat, lahat ng mga yan, dahil lamang sa pag-ibig niya sa iyo at para sa akin. Kaya nga ngayong umagang ito, ang sinasabi ni Apostle Paul, I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Do you bear in your body the marks of the Lord Jesus? Anong mga marka nandyan? Nagmarka ba ang pilat na yan? Nagmarka ba? Nagkaroon ka ba ng tinatawag natin na tuhod na sobrang kapal na sa kalyo dahil ikay nananalangin para sa kaligtasan ng marami?
Dahil sa pananalangin mo, doon sa isang tao, doon sa missionary, doon sa gawain ng Diyos, dahil panalangin mo, nagkakaroon naman ng marka ang tuhod mo. O anong klase ang tuhod na yan? Can we say, I bear in my body the marks of the Lord Jesus? That He prayed that I should be forgiven. That He prayed that we should be saved. Ang Panginoon, He prayed hard. In the Garden of Gethsemane, He prayed more than 3 hours for you and for me. Pero ang tuhod mo, saan mo yung ginagamit? Sa kasalanan? Ba't hindi mo gamitin yan? Magkaroon ka rin ng pilat doon sa iyong tuhod dahil alam mo na yan ay dahil lamang sa paglilingkod mo sa Panginoon. That you were praying for other people. Yang katawan mo na meron ka ngayon, yung madaliri mo, para saan yan? Do you bear in that body, in that fingers, in that fingertips, the marks of the Lord Jesus? Ano meron tayong marka sa ating mga katawan? Anong mga pilat dyan? Ay nakuha ko ang pilat na ito dahil nung ako'y lasing. Sana ay may sugat ka rin na dahil lamang ikaw ay pumunta sa ibang mga lugar, pagkatapos ay natapilok ka dahil lamang sa pangangaral ng salita ng Diyos at nagkaroon ka ng sugat. May makikita ka ba na nasugat ito? O ikaw ay napakaganda, ganda-ganda pa naman ng ganda-ganda ng iyong kuko, may kulay-kulay pa. Pero yung kuko niyan, ang ganda-ganda ng kamay mo na talagang kutis porcelana, pero hindi nagagamit ng Diyos. Maigi pa na nagkaroon ka ng maraming mga kalyo sa iyong mga kamay dahil nagpapala ka doon sa construction, sa gawain ng Diyos. Kesa ang laki-laki, yung palad mo, ang kapal-pakal kasi nga, saan sa kahahawak ng bola ng basketball. Di ba, may magagaling mag-basketball, talagang makikita mo sa kanilang kamay. Ay sana magkaroon man lang tayo ng marka. Do we bear in the body the marks of the Lord Jesus? Pag titingnan natin ngayong umaga, anong mga marka dyan nasa katawan mo? Marka ba yan ng kasalanan? O marka sa paglilingkod sa Diyos? Marka ba yan dahil ikaw ay nagangaral ng salita ng Diyos? Nang pagsusundo sa mga bisita at dalhin sa kanila dito sa bahay-sambahan. Na ginagamit mo yan dahil naglilinis ka sa bahay-sambahan. Dahil ikay nagtatanim doon sa mga bagay na yan, dito para sa ating bahay-sambahan, para masigit na maganda ang ating pong gawain. Nang pag-aayos ng mga bagay na ito, nakikita ba yung ating mga katawan, bear the marks of the Lord Jesus. Pero anong mga markang yan? Ngayong umaga, tingnan mo ang iyong sarili kung ikaw ay anak ng Diyos. Do you bear the marks of the Lord Jesus in your body? As the Apostle Paul says, I bear in my body the marks of the Lord. Nagkasakit ka ba dahil lamang sa gawain ng Diyos? O nagkasakit ka dahil sa bisyo? O ang pinakamaganda, marahil ay nagkasakit ka, pero nagkasakit ka dahil sa paggawa mo sa gawain ng Diyos. Maigi pang nagkasakit ako doon dahil ako ginagamit ng Diyos kaysa nagkasakit dahil sa katigasan ng aking ulo. And I can say, bear in my body the marks of the Lord. What marks do you have, ladies and gentlemen? Ngayong umaga, kung wala pang mga marka ng paglilingkod sa Diyos, ay dapat lamang magkaroon ka ngayon ng iyong commitment sa Panginoon. Kaya ho nandiyan yung gawain ng Diyos. Sana magkamarka man lang ako dahil nga naglingkod ako sa Diyos, dahil kumanta ako sa choir, dahil nagturo sa Sunday school, dahil nag-good news class ako, dahil nagdala ng tao, dahil naglinis ako sa simbahan, tumulong ako sa gawain doon sa simbahan.
At nagkamarka ang bagay na ito, itong pilat na ito, natapyas nung nagwawalis, natapyas nung nagwawalis. Hindi, yung nagtatabas para lang maging maganda yung dadaanan ng mga taong sasamba. Nagkakalyo ito kasi nga nagbubuhat ng mga simento dahil sisimentuhin yung kalsada. Para yung mga tao ay maging maayos ang kanilang. Naipit to, itong daliring to, naipit yan dahil sa paglilipat namin ng mga upuan, ang bibigat. Anong nasa katawan mo, kapatid? Can we say, I bear in my body the marks of the Lord Jesus? Bakit ang pangit na nung daliri mo? Ba't ganyan na? Hindi. Kasi naglalaba ako ng mga robes. Lagi-lagi. Pagkatapos ng mga... Ba't ang pangit na yung daliri mo dyan sa paa? Para ka ng parang paana ng manok. At siya paana. Kasi sa kalalakad. Ba't yung binti mo, ang dami ng parang poste ng Meralco. Kasi nga kalalakad sa pangangaral ng salita ng Diyos. Can we say that honestly? Alam mo, bilang mga anak ng Diyos, huwag tayong mahiya. If there are marks in our bodies, marahil ay nagkaroon ng dispalinghadong bahagi ng ating katawan dahil naglilingkod sa Diyos. O ba't nagkaganyan ng daliri mo? Kasi yung naglalaro ako ng MLN, gumanyan siya. Ayun, yun ang nakakahiya. Bakit ka nagkakaganyan? Kasi swimming namin sa umaga't gabi. Pong, gumanda, pong. Ano yung laro yun? Anong alam? Mahjong! Kama mahjong. Ay dapat po may marka sa gawain ng Diyos. Kayong mga nagtutugtog, di ba may marka na dyan? Mga kalyo. Pero maraming salamat kung yung mga kalyong yan ay dahil sa pagtugtog ng makalangit na awitin. Bilang mga mananampalataya, what does your body show? Pwede bang mag-testimony na yan that I bear in my body the marks of the Lord? Ba't ako nangitim ng kagaya nito? Ba't nasira ang kutis ko? Kasi nga, baka naman, kung nasira ang kutis, dahil sa kalalagay mo ng likas papaya. Mas maganda pang dahil sa araw, dahil sa pagsosoul winning na kahit ano. Do we bear in our body? Hindi dahil nag-swimming lang kasi nung November 1 kaya ako nagkaganito. Pero ngayong gabi, ngayong umaga, would you bear that mark? The mark of the Lord Jesus. Tayong lahat ay magsitayo. Muli dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Totoo po, Panginoon, ang aming mga isipan ay gusto namin ng mga bagay. Marahil ang puso namin, Panginoon, ay nasa sa iyo. But our bodies, our physical bodies, say otherwise. Na hindi mapatunayan ito ng aming mga katawan. Na walang mga marka sa aming katawan ang tunay na paglilingkod. Ang marka ng aming Panginoong Hesukristo upang
ang mga tao ay maligtas, madala sa inyong paanan. Nang mga tao ay magkaroon ng desire sa inyong salita, namang mga tao ay magkaroon ng kalinangan sa paglilingkod sa inyo sa gawain sa simbahan. Kaya nga po hinihiling ko, Panginoong Diyos, that help each one of us na nagsasabing kami nananampalataya sa inyo. Na may makita po kami na marka na magpapatutuo na kami nga po ay tunay na tagasunod mo. E tulungan niyo ang bawat isa sa amin. Pero kung meron din po sa aming kalagitnaan, ang hindi pa nakatatalo sigit sa lahat ng kanyang kaligtasan, manguna ka po, Panginoon. Kaya pangunahan mo po ang aming invitation sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Habang nakatungo ang inyong mga ulo, napikit ang inyong mga mata. At ang invitation song is being played. Sa mga naririto ngayon, andito ka, hindi mo pa alam kung saan ka tutungo, kung bawian ka man ng buhay ng Panginoon. Hindi mo alam, hindi mo pa alam na ikaw ay ligtas. Will you raise your hand at sabihin sa akin, Pastor, pag-pray mo po ako, gusto ko pong maligtas. Gusto pong magkaroon ng katiyakan. Is there anyone dito sa atin na, Pastor, ako po nagdududa sa aking kaligtasan. I need to be saved. As the invitational song is being played, meron ba dito magsasabi? Maliban sa ating mga bisita, before I let the visitors be dealt with our pero may nandito. Meron ka pang mga bagay, dududa ka pa sa iyong kaligtasan. I'd like you to really to settle that before anything else. And so sa mga first-time visitors namin, meron po lalapit sa inyo, mga soul winners ng church na ito. And I'd like you to follow them. Sama lang po kayo sa kanila. May pag-usap po sila sa inyo. At sa atin pong mga naririto ngayon, what marks of the Lord Jesus Christ does your body bear? Ano mamarka na yan? Mayroon ka bang masasabing marka man lamang ng paglilingkod mo sa Panginoon para magdala ng isang mananampalataya? O wala pa? Can you honestly say, the same as Apostle Paul, I bear in my body the marks of the Lord? Ano ba pinakamaganda? Ay lumapit ka sa Kanya. At ngayong araw, Lord, help me indeed be just like Apostle Paul, that I should bear in my body the marks of the Lord. I am your child, pero sa totoo, wala pang mga marka. But I need to have that mark in my body, not only in my mind, not only in my heart. But I need to understand that serving you is indeed bearing that mark in my body. Habang tinutugtog ang awiting panya, ba't hindi tayo lumapit sa Panginoon dito sa altar at may pag-usap sa Panginoon? Lord, here is my body. Here is my body. I offer it to you. Gamitin mo po ako so that I will bear this mark of the Lord. Na hindi ko lang laging iniingatan yung katawan ko, kundi nagagamit mo sa inyong gawain. Huwag mo po akong hayaan maging tamad sa akin pong pananampalataya. Here am I, Lord. Here is my body. Here is my body, and use it
And when I will bear marks because of serving you, then I will testify and tell them, dakilang Diyos, maraming salamat. I can also claim Apostle Paul's words, I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita at sa response ng inyong mga anak. Patuloy nga po, Panginoon, pagpalain ang bawat isa. Here we are, our bodies, ready for your use. Panginoon, kung magkaroon man ng marka sa paglilingkod sa inyo, it would be our joy. At masabi din po namin, kagaya ni Apostle Paul, I bear in my body the marks of the Lord. Maraming salamat po sa pagkakataon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.